Magandang araw! Alas 8 ng umaga dito sa Dubai at gising na ang inyong auntie para mag-asikaso sa mga bagay-bagay. At papasok ang aking asawa sa kanyang trabaho kaya kailangan kong magluto ng kanyang breakfast para naman busog siya pagpapasok. Itong niluluto ko ay rice flakes, poha kung tawagin sa kanila. Ito ang paborito ng aking mister kaya ito ang lagi kong niluluto sa umaga. Mahimbing matulog ang aking anak, kahit anong ingay hindi siya nagigising. Ano yan dong, nagkuris-kuris ka man dyan, bilisan mo na't late ka na. 9 o'clock na ng umaga at sobrang napakainit na dito. Pero lumalaban pa rin itong ating mga tanim. Mag-prepare na rin ako ng lunch para pagising ng aking anak ay handa na ang kanyang pagkain at mahilig itong aking anak sa sabaw at gulay kaya kailangan ko magluto ng maaga. Itong aking anak ay Filipino style. Gusto niya may sabaw lagi ang kanyang kinakain. Tapos gusto niya ng gulay. Mahilig at sanay kumain ng gulay ang aking anak. Kaya walang problema kahit uwi ko siya sa probinsya. At yan na nga, luto na ang pagkain ng aking mister. Kaya isi-serve ko na ito sa kanya para maging busog naman siya pagpunta niya sa trabaho. Pagkatapos magluto, linis-linis din. Kahit na minsan napipiko na ako dito sa mga kasama ko. Kahit anong linis ko ng kusina, sobrang dumi pa rin. Pero no choice ako kasi ayoko makita na madumi ang kusina. Pero may time din na hinahayaan ko kasi sa sobrang pagod ko na sa kakalinis ng kanilang mga dumi. Ayan na nga at papasok ng aking mister at sobrang sweet niya kasi nakita niya nga na merong camera dahil. Ayan mga day, luto ng ating sinigang. Wow, sinigang na manok kasi paborito talaga ng anak ko ang sabaw. Kaya nilutuan ko siya ng sinigang. Alam niyo day, sa totoo lang, pagkatapos ko maglinis nito, madumi na naman kasi may gagamit na ulit. Pero para sa atin, kasing mga Pinoy, maganda talaga na pagkatapos magluto ay maglilinis. Ganito ang buhay dito sa Dubai. Kung hindi ka masyadong yayamanin, kailangan mo mag-sharing. Hindi mo kayang kumuha ng isang buong plat para ikaw lang yung tumira. Kaya, kailangan nating mag-adjust sa mga bagay-bagay. Kapag tayo pagod na, edi mag-ano tayo dun sa loob ng ating kwarto, magmukmok. Hayaan mo yung mga tao na walang pakialam sa labas. Pero dito sa flat na to, dalawa lang kami ng pamilya na nakatira. Tapos sa isang kwarto naman ay anak ng may-ari na ginawa nilang study room. So, bali dalawa lang kaming pamilya ang gumagamit itong kusina. Pero parang 10 tao guys ang gumagamit. Kaya, ay grabe, pasensya talaga. Tayong mga Pilipino, nasanay tayong naglilinis tayo, nasanay tayong malinis yung ating bahay. Kaya, ay, no choice ka kundi maglinis ka. Pag ikay napikon, sige tumigil ka, hayaan mo sila. Alam mo yung trick, pag hindi ako naglinis, siguro mga 2 or 3 araw minsan nagmukbok ako, hindi ako maglilinis. Naglilinis naman sila, kaya alam nyo yun, yung tinatake advantage, yung pagiging mabait mo, at saka alam nyo na umaasa sila pag ikaw palagi ang gumagawa. So mga day, tama ng chismis at katapos ko lang talaga maglinis ng cat litter ng mga pusa kaya magtatapon na ako ng basura. Tara, samahan niyo ako magtapon ng basura. Aba, may tao na nagtapon ng basura. Alam niya namang hindi kasya yung box, nilagay pa talaga. Paano na yung susunod na magtatapon? Maraming pamilya ang nakatira sa building na to, pero parang wala kang makitang tao. Napaka-silent lang talaga dito. Wala kang makitang tao na lumalabas sa pintuan. Siguro minsan lang. Nagpapakain na ako ng aking mga alaga. Itong pangalan nila ay si Chuchu at saka si Rani. Si Chuchu ay matagal na sa amin. Naka 1 year na siya. What? You don't like? Ito namang maliit ay si Rani. Napulot namin sa kalsada. Nerescue namin siya. Ano? Go eat. Go eat. No, eat.